Kinakausap ni Stella ang sarili habang inaalala ang apelo ni Charles. Lolo, tinupad ko naman ang mga pangako ko sa iyo, ngunit hindi na kita nahintay. Saad ni Stella. Malungkot na nilingon ni Stella ang anak na natutulog na sa kanyang tabi. Kapag nakita ng matanda ang anak niya ay siguradong matutuwa ito. Carbon copy ito ni Charles at lalaki pa. Isa pang buntong hininga ang pinakawala ni Stella bago ipinikit ang mga mata. Bukas ay maaga siyang gigising at dadalawin ang matanda. Kahit papaano ay masaya siya dahil sa bahay na inalisan niya tumira ang matanda. Talagang hinihintay nito ang kanyang pagbabalik. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Charles dahil nalasing siya kagabi. Ngunit hindi nakakatulong sa problema niya ang pag-inom ng alak. Lalo lamang sumakit ang ulo niya pagkagising. Tinatamad na bumangon si Marimar at alam niyang tatanghaliin din ng gising ang amo na nagkataong doon umuwi at lasing pa. Ang matanda naman ay may sarili itong tagapag-alaga at hindi siya ang nag-aasikaso dito. Ayaw pa niya sanang bumangon, ngunit may makulit na nagdo-doorbell. Muling tumingin sa suot na relo si Stella. Nang wala pa ring bumubukas sa pintuan, sinadya niyang maagang pumunta roon para masiguradong walang ibang makakakita sa kanya. Alam niyang ang matanda lang ang naroon at ang katulong. Kung bibisita man ang kamag-anak niyon, ay tiyak mamaya pa at dapat nakaalis na rin siya. Pipindutin na niya sana muli ang doorbell nang biglang bumukas ang pintuan. Sino ba itong ang aga-aga Hindi na ituloy ni Marimar ang pagsusungit nang mapatitig sa mukha ng taong nambubulabog. Napangiti si Stella nang mabanaag sa mukha ng katulong ang pagkagulat pagkakita sa kanya. Mukhang nakakita ito ng multo. Stella! Nanlalaki ang mga mata at hindi pa rin makapaniwalang makita ang babae. Buhay pa ako kaya wag kang matakot, okay? Napasimangot si Marimar nang marinig ang sinabi ni Stella. Kamuntik niya nang hindi ito makilala. Lalo itong gumanda at mukhang hiyang sa bago nitong buhay. Simple pa rin naman itong manamit pero halatang mamahalin iyon. Buti naman nagpakita ka na. Hindi ko talaga magalaw mga gamit na ibinigay sa akin. Dahil ang alam nila ay babalik ka para kunin iyon. May kasamang panunumbat niyang sermon kay Stella. Napailing si Stella at pumasok na siya ng kusa sa loob ng bahay. Ang tahimik ng bahay at ramdam niya pa rin ang lungkot sa paligid. Muli siyang nalungkot pagkakita sa ayos ng bahay. Ganoon pa rin naman at walang binago. Marahil ay hindi iyon nagalaw ni Elizabeth dahil sa matanda. Dumako ang tingin niya sa center table ng sala. Napangiti siya nang makita ang isang halaman na buhay.